Sa araw na 121, dumating na ang aming grupo sa Royal Capital ng Oswell. Ipinaliwanag ni Oguro na ang laban niya laban kay Ogre Kichi ay tumagal hanggang kinabukasan. Natuwa si Oguro sa capital, at ipinaliwanag ni Ryla na ang kanilang karunungan ang nagpayagan sa lungsod na lumago at umunlad. Nagpasalamat siya kay Oguro sa pagprotekta sa kanya sa paglalakbay at nagpa siya na maghanda ng espesyal na gantimpala para sa kanya sa kanyang palasyo. Nag-enjoy ang grupo ni Oguro ng isang kapistahan ng gabing iyon. Hindi komportable ang alchemista sa dami ng kwarto at sa pagiging lambot ng mga kama. Mahirap para sa lahat ng mga babae na matulog sa mga ganitong magarang kwarto, ngunit hindi naman problema ito sa mga sanggol. Sa araw na 122, bukod sa bayad para sa kanyang tulong, ibinigay ni Rebelde kay Oguro ang kanyang gantimpala, isang liham ng pag-endorso mula sa kanya. Ito ay magbibigay sa kanya ng libreng akses sa kabisera. Tumindi si Oguro at ipinakita na halos hindi pa niya lubos na kilala si Rebelde. Nagtataka siya kung paano siya kumpiyansa na hindi niya gagamitin ito. Ipinaliwanag ni Rebelde na maayos niya nang naipit ang kanyang pagkatao. Napansin ni Ryla na siya ay epektibo sa negosyo at sa labanan. Maingat din siyang nagmumensahe ng panganib at gantimpala para gumawa ng kanyang mga desisyon. Natapos ni Ryla na ang isang tao tulad niya ay hindi magiging hanggal na gawing kaaway ang kanyang kaharian. Ngayon lamang napagtanto ni Oguro kung gaano katigas at kalkulado si Rebelde. Nagpapanggap siyang inosente sa buong kanilang paglalakbay, ngunit sa buong panahon ay talagang sinusukat niya si Oguro. Ang gantimpala para sa kanya ay may pakinabang din, sapagkat mas madali niyang mapapakinabangan ang kanyang mga serbisyo sa kaharian. Nagulat si Oguro sa lahat ng ito, ngunit natutuwa siya na nagkaroon siya ng isang kaibigan na may ganitong magaling na estratista. Naghanda ang grupo ni Oguro na umalis, at ipinaliwanag ng kanang kamay ni Rebelde na tinanggihan sila ng mga bantay na mapabilang si Rebelde. Sinabi ni Oguro na may naayos na silang kanilang column, at sinabihan ng bata na patuloy na sumasailalim sa kanyang pag-ensayo. Lumisan ang partido ni Oguro, at ipinakita niya sa amin na inilagay niya ang kanyang mga blood replicant sa buong Royal Capital. Tiwala siya na babalik sila isang araw, ngunit para sa ngayon, ipinahayag niya na oras na para bumalik sa kanilang nayon. Sa araw na 124, si Tommy ay malungkot pa rin dahil hindi pa rin siya lumalakas at level 89 pa lang siya. Paalala ni Oguro sa kanya na hindi niya pababayaan ang sinuman sa kanila, at sinabi niya sa kanya na tutulungan siyang mag-ensayo kung kailan man niya gusto. Binigyang diin niya sa kanya na huwag mahiya, kaya tinanggap niya at hiningi kay Oguro na pahiramin siya ng kanyang lakas. Agad na itinigil ni Oguro ang kalisya at sinabi sa lahat na tulungan si Dami sa kanyang pag-ensayo. Nagtawag si Oguro ng ilang higanti, at ipinahayag ni Dami na patuloy niyang haharapin ang kanyang pag-ensayo, kahit na hindi ito mauuwi sa kanyang pag-evolve. Nagpasya siyang huwag magpigil at atakihin ang mga higanti. Nagtagumpay si Dami sa pagdaig sa higit sa 30 mga hayop ni Oguro, at siya ay lubos na pagod. Nalulungkot si Dami na hindi pa rin siya nag-evolve, ngunit pinapangako ni Oguro na nagawa niya ito ng mabuti. Nagpasya si Oguro na tawagin ito sa isang araw, ngunit siya ay biglang gumuho. Dinala siya ni Oguro pabalik sa iba, ngunit simula nang maramdaman din niyang antok. Ipinaliwanag ng alchemista na malamang na pagkapagod ng mana ito, at si Oguro ay hindi pa nararanasan ito dahil sa dami ng kanyang mana. Masaya si Oguro na hindi nangyari ito sa aktwal na labanan, at naghanda sila para sa hapunan ng gabing iyon. Nakita ni Dami ang itim na screen sa kanyang pagtulog. Sa araw na 125, nabigla si Oguro nang makita niya na nag-evolve si Dami sa isang vampire noble variant, at ang kanyang tunay na pangalan ay Hectorina. Sinabi niya kay Oguro na siya ay opisyal na kanyang asawa ngayon, ngunit ang pag-arte na parang nobya ay pinauusapan lamang siya. Masaya si Oguro na mas naging malakas siya, ngunit mas masaya siya na makita siyang tumatawa muli. Sa araw na 126, bumalik sila sa gubat kung saan sila ipinanganak. Sinabi ni Oguro na namimiss niya ang kanilang madilim at mabahong kuweba. Baka hindi ito masyadong malaki, ngunit ito ay laging kanilang tahanan. Siyempre, nagulat ang lahat nang dumating sila upang makita na ang kanilang maliit na kuweba ay nagbago na ng marami. Hindi na ito madilim o mabaho, at lumitaw ang iba pang mga grupo upang ipaliwanag na nag-renovate sila. Karaniwan ang ginagawa ni Oguro ang lahat ng pagkakamangha, kaya silang lahat ay inakala na magiging maganda na sorpresa sa kanila. Ang kakaibang pagkain ay nagpasalamat sa mga lovebirds, si Ogre Kichi at si Earthy, sa paggawa ng mabigat na paglilipat, ngunit sinabi nila na ito ay isang pagsisikap ng grupo. Ipinakita ni Little Tour na may tunay na bukirin sila ngayon.
Ang Dryad na si Armet ay pumunta din at nagkaroon ng pagbabago sa kanilang ranch. Ang kanilang mga pamilyar at ang residential block ay nagpapakita na mayroon silang maraming bagong mga kaibigan. May mga pusa na marunong magsalita ngayon na hindi magaling sa labanan, ngunit magaling sa kanilang kamay, hindi ka panipaniwala kung gaano ka-cute ang lahat sa kanila. Bigla lamang, lumitaw ang isang nababahalang sagi upang ipaalam na si Gabshi ay bagong hospital. Pumunta si Oguro upang bisitahin siya, dahil wala na itong oras na iniwan. Sinabihan ng matandang goblin na huwag masyadong magsalita, ngunit sinabi niya na okay lang dahil ito na ang kanyang huling pagkakataon. Ipinaalam ni Oguro si Gabshi sa kanyang mga apo, at hindi makapaniwala si Gabshi na ang maliit na Oguro na kanyang menhing hawak sa kanyang mga bisig ay may malaking pamilya na ng kanyang sarili ngayon. Nagbibiro ang dalawa sandali, ngunit mayroon si Oguro na gustong sabihin kay Gabshi bago ito mawala. Ipinahayag ni Oguro na siya ay isang Apostle Lord na ngayon, kaya tatawagan niya ngayon si Ogre Kichi bilang Min-ichi at si Dami bilang Konami. Masaya ang lahat sa kanilang bagong mga pangalan, ngunit inaakala ni Min-ichi na kailangan niya ng bagong pangalan sa lalong madaling panahon kung sakaling mag-rank up siya ulit. Pinagtawanan ni Gabshi si Oguro sa pagbuo ng mga simpleng pangalan, ngunit binanggit ng lahat na siya ang nagpasimula ng sistema ng pagbibigay ng mga pangalan na ito. Hindi makapaniwala si Gabshi na isa sa kanyang maliit na goblin na mga anak ay naging isang Apostle Lord. Naging mahaba ang kanyang buhay, at natutuwa siya na nakita ang isang bagay na nakapagtataka. Sa bandang huli, pumanaw si Gabshi, at sinabihan siya ni Oguro na magpahinga na habang inililibing si Gabshi. Iniisip ni Oguro kung paano lamang 20 taong gulang si Gabshi. Mukhang hindi gaanong mahaba ang buhay ng mga goblin, ngunit sigurado si Oguro na habang siya ay maglalaan ng kanyang buhay kasama ang mga taong mahalaga sa kanya, magagawa niyang mabuhay ang kanyang pangalawang buhay sa pinakamasaganang paraan. Bilang parangal kay Gabshi, ipinahayag ni Oguro na panahon na para sa palaro ng laban ng Parabellum Mercenary Company. Iniisip ng lahat na tila napakasaya ng palaro, at pati ang mga anak ni Oguro ay gusto ring sumali. Ang mga patakaran ay ang bawat isa ay lalaban ng walang sandata, at matatapos ang laban kapag may sumuko na. May mabigat na parusa para sa mga kukuha ng buhay ng kanilang mga kalaban. Ang mga nanalo ay magkakaroon ng pagkakataon na baguhin ang kanilang posisyon sa kumpanya, kaya sinabi ni Oguro sa kanilang lahat na ibigay ang kanilang pinakamahusay. Binalaan ng na-level up na Konami si Spellsei na mas malakas na siya ngayon, ngunit ipinaliwanag ni Spell na natuto siya ng maraming bagong mga spell. Ipinalabas nila ito sa isang laban na nagdulot ng malaking pinsala. Humarap din ang mga babaeng may pula sa isang laban, at gayon din ang Earthy at Blood. May ilan pang mga iba na naglaban-laban, ngunit tila si Fu ang pinakamasaya sa lahat, at nagumpisang mag-share ng panahon na para harapin ni Oguro si Min-ichi. Ipinaliwanag ni Min-ichi na si Oguro ang buong dahilan kung bakit siya naging malakas. Nagpasalamat siya kay Oguro para rito, ngunit nararamdaman ni Oguro ang pareho. Matagal na ang kanilang pinagdaanan, at ipinahayag ni Min-ichi na mananalo siya sa labang ito upang mas mapalawak pa kaysa kay Oguro. Masayang marinig ito ni Oguro, at sila ay sumugod sa isa't isa. Nagkabungguan ang kanilang matitinding atake, na nagdulot ng isang pagsabog ng lakas, at isang sandaling makalipas silang dalawa ay natagpuan na hindi makakilos. Ang resulta ng palaro ay ang sumusunod, si Oguro ang nasa unang pwesto habang si Min-ichi ay nasa pangalawang pwesto, si Konami ang nasa ikatlong pwesto, at si Earthy ang nasa ika-4 na pwesto. Si Bloodsidle ay nasa ika-5 pwesto, at si Spell ay nasa ika-6 na pwesto. Sinundan ng iba pang grupo, ngunit hindi talaga nagulat si Oguro sa mga resulta. Pinagsilbihan ng mga kambal ang lahat ng pagkain, at kahit ang mga anak ni Oguro ay pagod. Binabantayan ni Oguro ang lahat at ipinagmamalaki na makita kung gaano sila lumakas. Sila ay naging mas malakas ng marami, at ito ang nagpapasaya sa kanya kaysa sa pagkapanalo sa unang pwesto. Sa araw na 127, nakipag-ugnayan si Parabellum kay Oguro, at ibinigay niya ang kanyang bagong pangalan. Nabigla si Apero nang malaman na gustong kunin siya ulit ng Parabellum, ngunit ipinaliwanag niya na ang susunod na gawain ay hindi gaanong mabigat. Si Apero ay kilala na niya ang babae ng mabuti at iniisip niyang mayroon talaga itong balak. Hindi lang basta hula dahil nakalap niya ang ilang impormasyon mula sa kanyang mga replika, ngunit hindi malinaw ang mga detalye. Ipinaliwanag ni Rebellion na gustong gawing mas kilala sa buong kaharian si Apero dahil tiyak na makikinabang ang kanyang kumpanya sa pagiging mas kilala. Inaasahan ni Apero ang ganitong usapan mula sa kanya dahil alam nito kung paano siya kumbansihin. Nagpasya siyang sumunod sa imbitasyon at pumayag na pakinggan ang kanyang hiling.
Sandali lang, nakikita natin si Apero at ang kanyang kumpanya ng Cerebellum, lahat ay nakasuot na at siya ay nagdeklara na oras na upang pumunta sa Royal Capital. Pumayag si Apero sa trabaho para sa malaking gantimpala, ngunit sa oras na iyon, hindi niya alam kung gaano kabigat ang magiging pangyayari. Salamat sa panunood ng aking buod.